And it was manifested in the birth of Jesus. Bakit po? Dahil narinig na nga po natin yan, di po ba? Na paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin? Yun ay nung ibinigay niya ang ating Panginoong Yesus, ipinanganak bilang tao, namatay para sa ating kasalanan, at siya'y nabuhay na maguli after 3 days. At ngayon ay nakaluklok sa kalangitan. Amidst the busyness and materialism that often surrounds the holiday, it is essential that we center our focus in Christ and His life-challenging impact in the world. Sa kabila po ng mga kaabalahan sa paligid po natin, napaka-importante na maging sentro ng ating kaisipan, no? Bagamat busy tayo ng paghahanda ngayon sa church, no, for the last 2 weeks, no, ay naghahanda po, nagpre-prepare ang ating mga kapatid, no, para magkaroon po ng pagsasaya, no, ng Christmas party po sa ating church. At sa kanya-kanya na rin po nating personal na mga buhay, ay wag po nating makaligtaan na mag-focus po tayo sa ating Panginoong Yesus at ang kanyang ginawa ang pagbabago sa atin pong mga buhay. So Luke chapter 2 verse 10 to 11, joy to the world celebrating the Savior's birth. Sabi po dyan, Luke chapter 2 verse 10 to 11, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Sabi po sa Tagalog, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang ating Kristong Panginoon. Dito po sa talatang ito, ang Luke chapter 2 verse 10 to 11, ay makikita po natin, ito po, no, yung story, yung ng Kapaskuhan, na kung saan ang ating Panginoong Yesus, alam naman po natin yung story, yung emperor po, no, ng Roma ay naglabas po ng kautusan na kailangang bumalik sa kanilang mga bayan at magpa-census. At alam naman po natin na si Joseph, ang magiging asawa ni Mary at that time, ay galing po sa lahi ni David, ni Haring David. At ang lugar ng kanyang kapanganakan, no, ay walang iba kundi ang Bethlehem. Yan. At kinakailangan niyang bumalik ng Bethlehem, pero sa panahon na yon, dahil nga po utos yon, maraming nag-uwian sa kanilang mga bayan, puno na po halos lahat ng mga hotel, yan, ng mga resort, lahat ng Airbnb, siguro, na yan, puno na yan. Lahat ng pwede mong pag-stayan, no? Even for a few days para lang mag-rehistro. Kaya sila Joseph and Mary, no, nung time na yon, kumbaga sabi nga niya, kabuanan na, ayan, ay wala na pong lugar para sila makapag-stay. And eventually, ang kwento nga po ay nakita natin, nakakuha sila ng pag-i-stayan, no? Sinabi siguro ng innkeeper, kung okay lang sa inyo, dito muna kayo mag-stay sa lodging house ng mga hayop, no? Hindi nga lang ng tao. So, sige na rin, kaysa walang no? Walang ma-stayan. So, alam na po natin na eventually, nanganak po si Mary, pinanganak ang ating Panginoong Yesus doon sa kainan ng mga hayop sa sabsaban. At nang gabi pong yon, nang ipinanganak po ang ating Panginoong Yesus, may mga shepherds. Etong mga pastol na ito ay busy sila, no? Kahit gabi, talagang inaalagaan nila yung kanilang mga alagang hayop. At biglang may dumating na anghel at nagsabi sa kanila, di ba? Sabi doon sa verse 10, simulan natin sa verse 8, sabi doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harap nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ang kapaligiran nila
ang kaluwalhatian ng Panginoon. Isipin mo, dumating ang angel, tas ang liwanag. Sino ba namang hindi kumbaga maso-surprise o magugulat? No? Pero ano sabi ng anghel, sabi doon sa verse 9, ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sa verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kaya nga po tayong mga mananampalataya, kaya ang ano nga instead na takot o anumang mga negative emotions or mga nararamdaman at kaisipan ng mga tao, ang araw ng Kapaskuhan ay ang panahon ng pagdadala ng kagalakan sa lahat. Amen po ba? Joy to the world. Dalong gabing iyon na ipinanganak ang ating Panginoon, nagdala ng kagalakan. Bakit? Sa pamamagitan ng mabuting balita. Sa pamamagitan ng pagbabalita na ipinanganak ang tagapagligtas. Pag ganyan po ang kapag may mga balita tayong naririnig ngayon, di ba? Minsan ayaw na nating manood ng mga sa TV o makinig o magbasa ng mga news online dahil minsan hindi nagiging negatibo yung dating sa atin. Pero ito ang isang napakagandang balita na ang Kapaskuhan ay ang panahon na dumating ang napakagandang balita sa lahat. Kaya paano po ba natin sineselebrate ang Christmas dapat? Ang mga Kristiyano at maging ang buong mundo. Amen? Number 1 is worship. Worship. Worship Jesus as the center of Christmas. Ang pagse-celebrate po pala ng Kapaskuhan dahil ito ay naghandog ng kagalakan sa lahat, dahil isinilang ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus, ang kailangan nating pagse-celebrate ay ang pagsamba. Worship Jesus as the center of Christmas. Sabi sa Matthew chapter 2, verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ito naman po ay patungkol sa mga magi o yung wise men, yung wise men na tinatawag. Mga pantas po sila, hindi po sila galing sa Jerusalem, galing po sila sa iba't ibang mga lugar, at dahil sila ay nagbabasa ng Bible, ayan, kasama doon sa mga oracle, part ng mga pagdadagdag ng kaalaman ng mga matatalino ng mga wise men na to, nabasa nila na sa paglabas ng tala na yon, sa panahon na itinakda ng Panginoon, ay isisilang ang Mesyas. Isisilang ang tagapagligtas. Etong mga wise men na to, ano pong kanilang ginawa? Dahil ang iniisip nila, tagapagligtas, ang ipapanganak, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Saan ba dapat hahanapin, di ba? Hahanapin yung prinsipe ng kapayapaan, ang hari ng mga hari, ang tagapagligtas. Saan mo hahanapin? Siyempre, doon sila pumunta sa palasyo ni Herodes. Ano pong nangyari? Na sabi nila, may nalaman namin, hinahanap namin ang tagapagligtas, ang hari. Sabing gano'n, at sabi nila, saan ba namin matatagpuan? Ano pong nangyari? Nag-utos ang hari ng panahon na yon na patayin ang lahat ng mga bata 2 years old, kasi by that time na dumating yung mga wise men, sabi nila mga approximately mga nasa 2 years old na raw si Jesus. Isipin mo, ang tagal nilang naglakbay, mula nung inisip ko nga, tagal nung tala na nandun, At naglakbay sila, hinahanap nila, sinusundan nila yung guiding star para matagpuan nila ang Panginoon. Kaya
yung dumating yung mga wise men, wala na po sa sabsaban, most likely si Jesus, no? Sabi po kasi nung sa part na yan, pagpasok nila sa bahay, no? Ibig sabihin, nasa dwelling place na po, no? Nasa tahanan na ng panahon na yon ang pamilya ni Joseph, ang Panginoong Yesus. So nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila at sinamba ang bata, inihandog din nila sa kanya ang mga danila nilang ginto, insenso at mira. Alam niyo po, itong action ng mga pantas na ito ay magpapakita lamang kung ano ba dapat ang ginagawa nating pagse-celebrate para sa Christmas. Katulad ng mga wise men na ito, they come to Jesus, and when they saw Jesus, they bow down and worship Him. Ang isang magandang punto po ito, no, para matanggal na rin po, no, maituwid po tayo nung nakita nung wise man itong si Jesus. Ang sinamba po nila ay si Jesus. Amen po ba? Hindi po si Mary, si Jesus po ang kanilang sinamba. Dahil si Jesus ang kanilang hinahanap. Tama lang po na pagsamba, worship, is the appropriate response to the Savior's birth. The wise men set an example by offering their treasures and bowing in deep reverence. For us, worshiping Jesus is not just about singing songs, but about placing Him at the center of our lives during Christmas and beyond. Kung ang mga pantas na ito ang kanilang ginawa sa kapanganakan ng ating Panginoon, sumamba sila, nagbigay sila ng kanilang mga handog, ang mga mananampalataya ay kailangan ang tamang pagse-celebrate ng Christmas ay ang pagsamba sa tunay na sentro ng Paskong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah! Praise God. Kaya nga po, hindi lang po yan basta sa pagkanta, pagtaas natin ang kamay. That is part of our worship. That is part on how we express. Pero ang pinaka magandang pagsamba ay ang paglagay mo sa ating Panginoong Yesus bilang sentro ng iyong buhay. Hindi lang pag-araw ng Pasko, kundi sa bawat araw ng iyong buhay. The Greek word, no, yung ginamit po na to bow down, ay nangangahulog ang conveying a deep reverence and submission. Ibig sabihin, hindi lang dahil napilitan sila, no? Na ano ba yung tawag yan? Parang curious lang sila. Hindi. Yung glory ng Lord, ni Jesus, nung nakita nila ng panahon na yon, ay talagang hindi pwedeng hindi sila lumuhod, hindi pwedeng hindi sila sumamba, hindi pwedeng wala silang ibigay sa Panginoon. Ito'y nangangahulugan ng matinding paggalang, pagsamba, at pagpapasakop. The posture of worship is personal and sacrificial, exemplified by wise men who gave not just gifts, but their hearts in adoration of Jesus. Kaya nga po ang Kapaskuhan, hindi lang yung makapagbigay ka, no? Hindi eh. Ang una nating nakita ron, they bow down and worship Him. Saka lang sila nagbigay ng regalo. Marami po kasi sa atin, mas ang nasa isip natin Kapaskuhan, pagbibigay ng regalo, pagtanggap ng regalo, di ba? Yun ang nasa isip natin. Pero yung wise men pala, grabe, no? Personal sakripisyo dahil ang puso nila, ang una nilang ibinigay sa Panginoon. Talagang hindi nila mapigilan na yung sarili nilang matatalino sila eh. No, hindi sila basta-bastang mga tao. They are wise men. Sa panahon natin, tawag dyan, siguro mga counselors, mga advisor ng mga presidente or what. Di ba? Hindi sila basta-bastang tao. Pero hindi nila kinaya yung glory ni Jesus. At talagang utusan yung kanilang sarili ay kusang loob na sumamba. They give not just gifts, but they give their hearts in adoration of Jesus. Si Herod po, nung panahon na yon, threatened the news of Jesus' birth. Ang ginawa niya, seeking to destroy Him. Nung narinig niya sa mga pantas na ito, may hinahanap na hari. Siyempre, na-threaten, hari ako ngayon eh. Pagkatapos, hinahanap nitong wise men na to, mga taong ito, yung magiging hari.
No? Iniisip niya, ibig sabihin, maaalis na ako sa pwesto. Hindi may papalita sa akin. Kaya pinahanap niya si Jesus at that time para patayin. Di po ba? Pero itong wise men na to, hinahanap nila si Jesus para sambahin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tayo po, how do we respond to this? No, paano ba tayo nagre-respond in worshiping Jesus, hindi lang sa Pasko, kundi sa araw ng ating buhay. Mas lalo na po kasi kailangan pong mapaalalahanan po tayo dahil parang nakakalunod yung excitement at kabisihan ng araw ng Kapaskuhan. Do you embrace Jesus sa panahon na ito o nire-reject mo siya? Baka sa ating mga kabisihan ngayong Kapaskuhan ay nare-reject na po pala natin siya, na isasantabi, na babaliwala, hindi siya nagiging sentro ng iyong buhay, hindi mo nagagawang sambahin ang ating Panginoon. Are we allowing the distraction of the season, gifts buying, parties, and other obligation to rob us of the chance to worship Jesus? Worship is not just an event, but a lifestyle that reflects our love for Christ. Kaya dapat yung pag-ugat ng pagmamahal at pagsamba sa Panginoon, hindi lang sa Disyembre. Dapat talaga nakukultivate araw-araw. Yan na yung klase ng pamumuhay. Para kahit sa panahon ng kabisihan, ng panahon na to, hindi ka natitinag. Amen po ba? Ang gusto mo pa rin ay ibigay yung pinakamainam na pagsamba sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Ang ikalawang paraan, how to celebrate Christmas is to reflect Christ's love through generous giving. And that is to give. To give. Reflect Christ's love through generous giving. Ang John 3:16, lagi po nating binabasa. Pero alam nyo po ba, umiikot po talaga no? Yung aspeto ng matinding ibang klasing pagbibigay. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Christmas is a time to reflect God's love by giving. In John 3:16, God's ultimate act of love was to give His Son for the salvation of the world. Our generosity, whether through time, gifts, or service, should reflect the selfless love shown by God. Ang napakagandang talata po ng John 3:16. Kitang-kita po natin na ang pagse-celebrate po ng Christmas ay patungkol po sa pagsamba, patungkol sa ma-reflect ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Dahil sa John 3:16, sinabi po talaga dyan, ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, kaya siya nagbigay. Amen po ba? Amen po ba? For God so loved you so much that He gave Jesus, His one and only Son. Yung gift dyan, hindi lang yung basta nakalagay sa magandang gift wrapper. Kundi alam po natin yung klase ng pagbibigay, ang Diyos na nagkatawang tao, na buhay bilang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Ganong klase yung pagbibigay na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, ang tanong, ang atin po bang pagmamahal, pagse-celebrate ng Christmas, ay nakikita yung pag-ibig ng ating Panginoon sa pamamagitan ng generous giving. Pag sinabi pong generous giving, it should reflect the selfless love shown by God. Pag sinabing selfless love, hindi makasarili. Kasi kung magiging makasarili ang Diyos, hindi niya ibibigay yung nag-iisa niyang anak. Tama po ba? Diba? Talagang ang pagbibigay po kasi, talagang may halaga. Si Lord, hindi siya nagpili ng, eto 150, eto 200, sa mas importante, 500. Di po ba? Pagbibigyan niya, masasama,
matigas ang ulo, madudumi, mga adik, mga sinungaling. Di ba? Kung pipili ka ng regalo, eto, pwede na to sa kanya. Tama po ba? No, tayo, ganyan rin kasi nagkla-classify, pero si Lord, hindi eh. No? Generous, selfless. Pinili niya yung pinakamainam na meron siya para ibigay sa mga taong masasama, masuwayin, rebelde. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Praise God. Kaya nga sabi po yung word raw po na love sa John 3:16, yung ginamit na Hebrew word po dyan, it means sacrificial love. Pag-ibig na may sakripisyo. Yung pag-ibig ng Diyos na in-express niya hindi sa salita lang, kundi in-express niya sa pamamagitan ng paggawa. Hindi niya na nga sinabing, I love you. Diba? Talagang, this is how I love you. Ganito kita kamahal. Ireregaluhan kita ng aking nag-iisang anak. Amen po ba? Grabe ang sakripisyo. A love that gives even when it costs something. Hindi nga lang po it costs something. It costs the Lord everything. Amen po ba? Yung tanging yaman, kumbaga, no? Kung ano mo sa buhay, nag-iisang anak mo, tanging yaman mo na talaga yon. Hindi mo basta pamimigay. Pero mas nag-exceed, mas lumagpas pa yung pag-ibig ng Diyos. Kaya niyang ibigay yung pinaka na meron siya para sa tao, para mailigtas niya. True love is always self-giving. Amen? Amen po ba? Ang totoong pag-ibig ay hindi makasarili. Ibibigay anuman ang makakaya. And 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Ayan, yung kwento dito about the Macedonian church. Ano po sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Sabi diyan, the Macedonian church, despite their poverty, gave generously out of love, and they saw their giving as a reflection of God's grace. Sabi diyan, mga kapatid, nais naming malaman nyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan, at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po yung example ng selfless giving o generous giving. Yung pagiging generous nila, hindi nakabase sa kung ano yung sumobra. Amen po ba? Kasi tayo, willing tayong magbigay pag may sobra, di ba? O kaya, madami. Paano kaya kung katulad ng mga Kristiyano sa Macedonia? May kinakaharap silang paghihikahos, matinding pagsubok. Yung pagsubok nila, kawalan din ng pera. Paghihikahos, di ba? Pero despite of that, sabi dito ni Pablo, no? Ngunit sa kabila ng paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila sa pagbibigay at bukas ang palad sa pagbibigay. Alam niyo po, ang pagbibigay ay lagay ng puso. It's an issue of the heart. Amen po ba? Amen po ba? Pag ayaw talaga, paglabag sa kalooban mo kahit meron, hirap na hirap mong ibigay. Pero kapag gustong-gusto mong ibigay ang pinakamainam sa Panginoon, hindi ka mawawalan. Kahit sa tingin mo, wala, pero magbibigay ang Panginoon ng paraan para makapagbigay ka. Dahil yun ang kagustuhan ng iyong puso. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po, no, the Macedonian churches is a reflection of God's grace in their lives. Kumbaga parang ang ano nila, sabi nga dyan, no, yung verse, pinipilit pa nila si Pablo na
Gusto naming magbigay, wag mo kaming intindihin na naghihikaos. Gusto naming magbigay. Di ba? Bakit? Because they give themselves first to the Lord. Kapag sold ka sa Panginoon, talagang pag believe ka sa Lord, surrender sa Panginoon, anumang lahat na meron sa katawan mo at sa buhay mo, hindi mahirap ibigay. Dahil ganun ang nangyari sa mga Macedonian, mga Kristiyano, they give themselves first to the Lord. Kaya yung sumunod, hindi na mahirap sa kanila. When we give, do we do so out of love or out of obligation? Generosity should come from a heart transformed by God's love, not from a sense of duty. Ito pong Kapaskuhan na ito po yung opportunity natin to bless others. Amen? Amen po? Hindi lang po, again, hindi lang po yan sa pera o regalo o material na bagay. Dahil mas marami pong tao na nangangailangan ng ating oras, ng ating kakayahan, talento, o anumang mga bagay na ma-share natin sa kanila. Amen? Number 3 is share. Kanina is worship. Ano yung number 2? Give. Number 3 is share. Proclaim the good news of Jesus. Share. Proclaim the good news of Jesus. Sa Luke chapter 2, 17 to 18, when they had seen him, they spread the word concerning that had been told them about this child, and all who heard it were amazed and what the shepherds said to them. Sabi po, ang mga sinasabi po rito ay ang mga kapastulan, ang mga pastol. Noong sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sa gabing ito ay ipinanganak ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Alam mo, hinahanap nila, halika, punta tayo dun sa bayan ni David, punta tayong Bethlehem, kasi nandun ang tagapagligtas. When they saw Jesus, at nasaksihan nila na lahat ng sinabi ng anghel doon, they worship Jesus and they spread the word concerning what had been told about this child. And all who heard it were amazed. Etong mga shepherds na to, the shepherds' immediate response is to Jesus' birth was to share the good news. Christmas is not just about celebrating with loved ones, but about proclaiming the Savior to those who need to hear the message of salvation. Ang pagse-celebrate po pala ng Pasko ay i-focus mo ang lahat kay Jesus, worship, ibigay, mag-reflect, makita ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay, to give, and to share. Katulad ng mga shepherds na to. Kung tutuusin nga, maaaring magdalawang isip pa sila sabihin sa iba. Bakit? Kasi shepherd sila. Ang mga shepherd nga, sabi nila, hindi raw po halos yan naliligo, madumi, di ba? Halos, hindi nga po sila allowed sa temple sa loob, doon lang sa labas, Medyo low class ng society nila. Tapos mag-share sila ng good news, hindi nila mapigilan yung sarili nila. Hindi na nila inintindi, pakikinggan ba kami nito? Kaming mga taong hindi naman papakinggan, pero walang paglagyan yung kasiyahan nila na sabihin ang mabuting balita ng kapanganakan ni Jesus. Tayo po pala pag-araw ng Pasko, ngayong Kapaskuhan at sa bawat bahagi ng ating buhay, ang dapat na pagse-celebrate po ay ipangalandakan mo ang totoong Pasko, ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus, ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. There are a lot of people who still need to hear the message of salvation. Alam niyo, hindi sila binigo ng Lord. Sabi ng verse 18, and all who heard it were amazed. Kung nagdalawang isip pa yung mga shepherds, hindi sana nakapakinig yung iba. Yung iba pala, nung narinig nila yung mabuting balita na ipinanganak ang tagapagligtas, tuwan-tuwa yung mga nakapakinig. Tayo po, alam naman natin, ang pag-share natin ng gospel,
pag-share natin ang mabuting balita ay hindi nakabase sa reaksyon ng mga tao. Pero dagdag na kagalakan yun, di po ba? Kapag nakita natin, narinig natin na may naligtas, may tumanggap kay Jesus dahil nag-share ka ng gospel during Christmas. Amen po ba? Pag ikaw yung mga nangangaroling o may mga namamasko, ay bukod pa dun sa talagang ipinamamasko nyo sa kanila, ay ibigay nyo yung pinakamagandang pamasko, makilala nila ang Panginoong Yesus. Amen? The Aramaic word na ginamit po rito is to bring good news, means to bring good news. No? Sabi dun ng mga anghel, to bring good tidings, to bring good news. Ang ibig sabihin po pala nun ay proclamation of victory. Ang ibig sabihin po pala ng good news na yon na ginamit na word na yun ay meron akong balita sa inyo ng katagumpayan. Yung parang kang may nilusob pagkatas nanalo ka. Amen po ba? Amen po ba? Ganun yung word na ginamit doon. Bakit kaya? Why proclamation of victory? Because the birth of Jesus marks the greatest victory over sin and death. And this message needed to be shared to all people. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya proclamation of victory. Dahil katagumpayan, balita ng katagumpayan na kapag ang tao nanampalataya kay Jesus, na isinilang nung matagal na panahon ng isang kapaskuhan, pinalaya, kaya silang palayain sa kasalanan at maging sa kamatayan na dulot ng kasalanan. Sabi ni Paul in Romans 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." Paano maliligtas ang tao? Kailangan nilang makapakinig. At ano ang dapat nilang pakinggan? Ano yung may kapangyarihan para iligtas sila? Ito yung salita ng Diyos. Yung kapangyarihan ng krus. Yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ma-share po natin. Mahal ka ng Diyos. Alam mo ba ngayong Kapaskuhan, isinilang si Jesus? Sino ba ang Jesus na ito? Ang nag-iisang anak ng Diyos na ibinigay sa lahat. Nagkatawang tao, sinilang bilang tao na matay sa krus para sa iyo. Kaya kang palayain ng Diyos. Amen? Alam niyo po, maraming mga tao nag-aantay na sila ay palayain. Kung ano-ano nang sinubukan nila, kung ano-ano ng mga bagay na nagpasailalim sila dahil akala nila lalaya sila. Kailangan lang pala nilang marinig ang mabuting balita sa iyo, kapatid. So take this opportunity to share the gospel. This Christmas, make it a point to share the good news of Jesus with at least a person or more, lalo na po sa family natin, kapag nag-gathering o mga reunion o kung ano pa man, gawin natin itong pagkakataon para ma-share si Jesus sa kanila. Amen? Sa ating pong conclusion, as Christians, we are called to celebrate Christmas by worshiping, giving, and sharing the gospel of Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Tayo po ba'y may natutunan? Kayang-kaya po ba nating i-apply yan? Amen. Ang tunay na dahilan ng Kapaskuhan ay si Jesus. Kaya nga sabi, joy to the world celebrating the Savior's birth. Hindi nawa tayo matabunan ng kaanumang kaabalahan, gawing sentro ng iyong buhay si Jesus. Karapat-dapat lang siyang sambahin. Ipakitang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng generous giving. Giving more than we are able. Hindi lang po sa anumang mga regalo at material na bagay, panalangin, pagbisita, panahon. And lastly, yun po ay to share the gospel. Umawit po tayo ng awitin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, We worship Jesus. you, Lord God. Bless your name. I give my all to you.
Send me and I will go for you to the ends of the earth. I'll follow after you. I want the world to know your love endures forever. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice, trusting you and not myself will always lead to blessing. Lord, have your way in me, not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to what hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your cause. Hold me now, hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. All to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I'll follow after you. I want the world to know your love endures forever. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice, trusting you and not myself will always lead to blessing. Lord, your way in me, not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your court. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one in your court. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, hold me now. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, hold me now. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Hallelujah. May we raise our hands to God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa Kapaskuhan na ito,
Hayaan mong ang tunay na dahilan at pamamaraan kung paano kami magsasaya, kung paano namin aalalahanin ang iyong kapanganakan, ang pagdating ng tagapagligtas, maraming taon ang nakaraan. Ang katuruan na ito, O Diyos, ay magpaalala sa amin at hindi matabunan ng excitement, ng festivities, O God. O Lord, ng garbo, ng mga ilaw o kinang, Panginoon, ng panahon na ito. Turuan mo kami, Panginoon, ang mga gawi, ang mga bagay, Lord God, na paraan ng pag-celebrate ng Christmas. Teach us to worship Jesus alone. Na ang focus at ang sentro, ang tunay na dahilan ng aming kapaskuhan ay ang Panginoong Yesus. Hindi mawalay sa amin, Panginoon, ang tunay na pag-surrender, pag-submit, pagpapasailalim sa iyong kapangyarihan at tunay na pagsamba sa pagmamahal sa iyong salita, sa pag-aaral nito, sa pananalangin, Panginoon, at sa pagsunod sa iyo. Turuan mo rin kami, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong mapagbigay. Hindi man namin kayang tapatan yung klase ng pagbibigay sa amin ng Diyos Ama na ibinigay ang lahat-lahat. Lord, ang nag-iisang buhay na ito, yaan mong maialay namin sa iyo ng buong buo. Na ang maging laman lamang, Panginoon, ay maging una ang pag-aalay ng aming mga buhay, kaisipan, kagustuhan, our choices, our will, be under, O God, your magnificent power, Lord. At alam namin ang mga kasunod nito, Diyos, hindi mahirap magbigay ng pinakamainam para sa iyo sa mga tao na kinakailangan, Lord, naming tulungan, bigyan ng panahon. Lord, maipadama namin, ma-reflect, makita sa buhay namin ang gawin ng pag-ibig ng Diyos Ama. Walang kapantay, hindi makasarili, walang kondisyon. Ganun ang klase ng pagpapakita ng pagmamahal mo, Panginoon, ng pagbibigay na makita po sa aming buhay. The way we celebrate Christmas is through generous giving, like you did, our God, by giving your only Son to us. At Panginoon, hayaan mo na ang aming kapaskuhan ay maging panahon para maipanglaganap namin ang iyong salita. Just like the shepherds did, O God, sa kapaskuhan, Panginoon, ang iyong kapanganakan. Maaring wala silang kapasidad o yung kanilang estado sa buhay ay maaring hindi pakikinggan. Pero Lord, hindi sila nagdalawang isip dahil sa sobrang kagalakan ng mabuting balita na kanilang narinig at nasaksihan. Ganon din, Panginoon, ang ibigay mo po sa amin, Lord, that we celebrate Christmas by sharing the gospel, the good news of salvation. Marami pang mga tao nagsiselebrate ng Christmas pero hindi nila kilala yung tunay na dahilan ng Paskong ito, ang Panginoong Yesus. Dalangin po namin, bigyan mo kami ng lakas ng loob, that boldness, O God. Teach us how to speak, how to share your gospel. Kahit po sa mga taong makakasalumuhan namin ngayong Kapaskuhan na ito. Father, teach us to reflect, to celebrate Christmas by worshiping, by giving, and Lord, by sharing your word. At Panginoon, dalangin ko po ngayong araw na ito, anumang pangangailangan na meron po ang bawat isa. Lord God, na ibigay mo yung pinakamainam para sa amin ang nag-iisa mong anak. Meron pa bang bagay na hindi mo po kayang ipagkaloob? Ayon sa iyong naisin, sa iyong kalooban at sa payong panahon. Lord, patuloy kang tumugon sa pananalangin ng bawat isa. Patuloy ka, Panginoon, Lord, magpagaling, gumawa ng himala, sumagot sa bawat panalangin, magkaloob sa pangangailangan. Patuloy kang magbigay ng pagkakasundo, pagmamahalan at pagpapatawad. Ang naisin ng kanilang puso, Panginoon, bigyan mo, Panginoon, Lord, ng katuparan ayon sa iyong nais at panahon, Panginoon. And today, O God, we receive, Lord God, the mighty blessings, the mighty grace, Lord God, ang kapangyarihan
kapangyarihan ng pagpapala, biyaya at pabor, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Thank you, Lord, for we receive it this morning, O God. We thank you, O God, and we carefully give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen and amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon.